Okay, good morning everyone. Welcome back ulit sa ating channel, no. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit ko nga ba laging sinasabi pagka nag-rye, ang binabanggit ko sa inyo, wow, magic, no? So, pag-usapan natin, bakit nga ba wow, magic? Okay, paglilinaw, no, disclaimer lang, hindi po ako doktor, no? Kagaya nyo rin po ako, isa akong pasyenteng merong problema sa thyroid. Dating hypo ngayon. Okay, tara. Ganito kasi, alam nyo naman kung anong meron o anong pakiramdam ng hyperthyroidism, no? So, i-recap natin ng konti. Nung hyper nga, di ba, andyan yung sobrang kabog ng dibdib na akala mo aatakihin ka. Andyan yung payat na payat yung mukha mo, yung buong katawan mo. Hirap kang matulog, yan yung malalaking problema diyan, eh. Pawisin ka, tapos madali kang magutom, yan yung pinakang problema talaga sa hyperthyroidism at saka yung irritable, 'no? Lalo na kung mainit ang panahon, ganyan ka sa higaan, hindi ka mapakali, 'no? So, napakahirap nun. Ngayon, bakit ko laging sinasabi na wow magic? Okay, kaya ko sinasabi yun guys, kasi nung nag-take na ako ng radioactive iodine, ganito kasi yun. Hindi naman porke tinake mo yung capsule na radioactive iodine, isang click okay ka na. Hindi ganun. Okay? So dahan-dahan siya proseso. Okay? Naka-process. Okay? Sa loob ng isang buwan, sa akin sa katawan ko sa loob ng isang buwan, kahit naman yung kakambal ko, ganun din. Sa loob ng isang buwan, nakakaramdam tayo ng maganda. Ibig ko sabihin, nababawasan doon yung palpitation ng yung kabog natin, no? Nababawasan yan, yung pagiging irritable mo, nawawala yan ng dahan-dahan. Tapos, ang sarap patulog, yun yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Kung dati, hirap na hirap kang matulog sa gabi, nakakatulog ka, alas 12, alauna, minsan pa nga alas 2, no? Dito, alas 9, alas 10 ng gabi, okay ka na, nakakatulog ka na. Tapos yung pagiging irritable mo sa mainit, no? Hindi kasi natin kinakaya yun eh, nawawala na rin. Yun nga lang, pag naging hypo ka na, ang nangyayari doon, hindi ka na makatagal sa lamig. Kaya mapapansin nyo noon, no, madalas akong naka-jacket. O kaya naka-jogging pants, pantalon. Kasi nga, mahina na ako sa lamig. Hypo yun hypo. Ngayon, nung nag-take na ako ng radioactive iodine, unti-unting nawawala yun. Napapansin ng wife ko, napaka-antuking ko, no? Kasi sa tanghali, pagkatapos namin kumain ng tanghalian, usually 11:30, maaga kami nagtatanghalian, alas 11, mga ganyan. Pagdating ng mga alauna, nakakatulog ako. Nakakatulog ako talaga. Tapos minsan nagigising ako alas 3 ng hapon. No, mga ganyan. Usually 2 oras ang tulog ko sa tanghali no, o sa hapon. Tapos pagising ko, mag-e-exercise ako niyan. Ano, mag-e-exercise ako mga around 5 p.m. Magja-jump rope ako o kaya magbibisikleta ako. Tapos ang nakakatawa doon, after ko mag-exercise, o di syempre maliligo ka, kakain ka ng hapunan, kaya kong matulog ng mabilis pagdating ng alas 9, alas 10. Yun yung isa doon. Kaya lagi ko sinasabi na, wow, magic, okay to 'di ba? Hindi naman nawala doon yung tawag dito, yung irritable, hindi naman agad, no? So may konti pa rin, pero sa isang banda, yung pagka nakakatulog ka ng sapat or nakakatulog ka ng tama, yun ang nakakaganda ng mood and doon tayo nagiging productive. Okay? So ngayon, kahit sa school, 'di ba? Ganun yung pakiramdam ko noon eh. Ganun yung ewan ko, yung body system ko siguro. Kakain ako doon ng mga 11:30 o kaya ng 12. Ang resume ng klase ko mga alauna, no? Minsan kakalabitin ako doon nung co-teacher ko na, "Sir, gising ka na. Oh, alauna na, halika na." May ganun pa. Kakatulog talaga ako. Ang sarap sa pakiramdam, no? Pero akin ito kung hindi ka naniniwala sa radioactive iodine or sa rye, di wag kang magpa-rye. Yung ganun lang yun. Hindi naman ako nandito para ipagpilitan ko sa'yo. Ako kasi na-experience ko yun, nasaksihan ko yun, okay? At nabasa, na pag-aralan ko yun. Kung ayaw mong maniwala, it's up to you.
Okay? Sa akin, effective siya. Sa mga naging kasama ko, naging kaibigan ko, naging kakilala ko na may problema sa thyroid na nagparay, umukoy sila. Okay? Yun base sa aking karanasan o experience. Kung ayaw mo magparay, bahala ka, decision mo yan, katawan mo yan, buhay mo yan. Okay? Andito ko, sinasabi ko yung nasubukan ko. Ha? So, ganun lang. Dahil wala akong panahon makipagtalo kung anong gusto nyong i-comment. Okay? So, ako isinishare ko lang. Kaya tinatawag ko siya lagi na, wow, magic. Kasi naging okay ka nga. Lahat ng mga may hyperthyroid before na nag-undergo ng RAI at hypo na ngayon, ang sinasabi nila, ayoko na bumalik sa ganung pakiramdam. Ang hirap, ayoko na. Yan din ang sasabihin ko sa inyo, ayoko na bumalik dun sa ganung pakiramdam, sa pagiging hyperthyroidism. Kasi napakahirap talaga. Imagine, naglakad ka lang ng konti, kala mo, yung tibok lang puso mo, 90, basta ganun agad. O kaya nakaupo ka lang, nagdi-discuss ka lang, ang heart rate mo nasa 90, kulang-kulang 100 agad. Diba? Tapos biglang hihigop ka pa ng hangin na, kasi parang nag-skip yung, di ba? Or may shortness of breathing kang naramdaman. Yun yung akin doon. No? So, ang akin, kung ina-advise kayo ng doktor, no, ng endocrinologist nyo na magparay, di go. 'Di ba? Kung ayaw nyo naman, may karapatan naman tumanggi ang pasyente, no? O di tumanggi ka. Pwede naman yun eh. Ako kasi, sobrang hirap ng hyper talaga eh. Grabe. Yung pagiging, maisama ko lang, no? Yung pagiging pawisin ko nun, ayun nga, nawala na rin. Ultimo, nagsasalita ka lang dito, nandito na yung pawis mo, tuyot na tuyot yung balat mo, ewan ko siguro because of dehydration na rin, ganun. Tapos itong daliri ko no, nung hyper ako, nangangat ito, nagbabalat. Ewan ko, siguro sa top din, sabi ni Doc, no? So, ganun. So, nag-decide na ako magparay. Nung na-try ko, wow, magic, no? Andyan na yung napapansin ng mga kasama mo sa bahay na nagkakatsang ka. Ganun. So, nakakatuwa naman, hindi ko naman tinitake yun as a negative comment, no? Well, yun yung nakikita nila eh. Minsan sinasabi nila sa akin, oh, nagkakatsang ka na, yung mukha mo tumataba na. Oh, yun, nakakatuwa naman, di ba? Nakakatuwang pakinggan. Di ba? So, yun lang yung masasabi ko sa Rai talaga. No, hindi ko naman siya pinopromote, pero kasi, yun nakatulong sa akin. Hindi ko naman masasabing yun yung gumamot sa akin. Ang masasabi ko lang, yun yung nakakontrol, no? Nung sakit ko. Kasi, yun yung term na gagamitin ko, no? Kontrolado. No? So, naka-levothyroxine ako ngayon dahil nga hypo na ako. Well, I'm good. Nagagawa ko gusto ko. Nakakapaglaro kami ng mga bata dito ng cricket. Nakakapag-basketball kami. Nakakapag-football kami. O, di ba? No? So, ganun lang. Hindi naman komplikado. Iinumin mo lang yun. Pag sinabi naman ng doktor sa'yo na magpa-admit ka kahit isang araw, usually isang araw yun eh. E di magpa-admit ka, okay naman yun. Tapos kung naka-HMO ka naman, kagaya ng IntelliCare, MaxiCare, wala namang problema. Gawa ng ano ka nga eh. Naka-health insurance, so di ang magbabayad nun yung HMO mo. Kasi nung nagpa-radioactive ako noon, wala pa akong basta wala pa akong HMO noon, kalilipat ko lang. So bayad ako 20,000. Buti na lang kamo si doctor, yung alumnus ng San Beda. Binigyan ako ng discount. Parang dapat nasa 22,000, 23,000 yun. Ginawa na lang yung 20,000. No? Including med-cert, yung mga check-up ko sa kanya, yung follow-up check-up ko sa kanya. Kasi nakailang balik ako dun sa nuclear medicine doctor. Una, yung unang pagmi-meet namin, no? Yung i-assess ka niya. Pangalawa, yung RAI na mismo. Pangatlo, post-RAI, no? Yun na. So, yun, including na lahat yun, no? Ang bait, no? So, siningil lang niya ako doon 20,000. Nandun na lahat. Then, that's it. No, di, ito na tayo ngayon. Ganun lang, ininom mo lang, okay na.
'di ba? Okay ka na ngayon. So, well, gano'n naman talaga kasi nga autoimmune disease yung sa akin, 'no? So, wala na tayong magagawa do'n, tanggap ko naman. Naka-levothyroxine ako ngayon. So, kailangan nating mabuhay ng healthy. Tanggalin natin kung ano man yung mga bisyo natin diyang pagpupuyat, paninigarilyo, lalasing, 'no? Siguro puwede pa rin naman talagang uminom ng alak. Ako naman umiinom pa rin ako ng kahit tikim ng beer. Pero ano lang, usually kalahating baso, isang can, minsan hindi ko ubos. Yun lang, take it easy, kumbaga. No? So, wala namang komplikado, 'di ba? Pagkain, iwas na lang tayo sa mga bawal talaga. Halimbawa, sobrang matatamis sa pagkain, yan naman ang pumapatay sa atin eh. Sobra kang kumain ng cake, sobra kang kumain ng chocolate at saka ng ice cream, ay yung tatanggalin natin, no? Dagdagan pa natin ng exercise, yan. Yung mga ganun na lang. Eat healthy, mag-exercise tayo, ano pa? Uminom ng tamang maintenance natin ng levothyroxine o kung ano pa mang klaseng maintenance yan. Inumin ng tama, magpa-check up, ganun lang. 'Di ba? Hindi naman komplikado, 'di ba? So, ganun lang kasimple. Paano, sobrang daldal ko na. Salamat sa panonood, Tawag dito, 'yun ang masasabi ko, wow, magic, 'no? Kasi magic naman talaga, isipin mo nahihirapan ka biglang, because of pride, 'no, natulungan niya yung pakiramdam ko no'n, 'no? 'Di for me it's a magic, 'di ba? So, sobrang thankful ako do'n and, ah thank you Lord, yun lang masasabi ko dahil kahit papaano na okay na tayo ngayon. Hindi naman na tayo kagaya noon na sobrang stress. Kasi nakaka-stress yun, yung pakiramdam ng hyper, hindi biro yun. No, syempre ngayon, pamilyado na rin ako. So, kailangan ko na rin ng peace of mind, ng maayos na kapangangatawan. Okay? So, hanggang sa muli, maraming salamat at God bless everyone.